Hello guys! Welcome back to our channel, and for today, meron tayong panibagong component na i-add sa ating circuit. So from the last tutorial, meron tayong servo motor, ito. And then ngayon naman, nagdagdag tayo ng joystick. So for the joystick, meron din tayong lagayan dito sa ating breadboard adapter. Kung makikita nyo dito, nag-screw lang ako ng kaunti dito, yan. And then nakafix na yung ating joystick. So kung makikita nyo, isang dalahan na lang siya kapag meron siyang breadboard na holder. So ang servo natin nakafix na dito, and then meron tayong joystick, and then yung keypad natin from the recent tutorials natin. Okay, nga pala guys, kapag kumuha kayo ng kit from LX Hub, meron na yan kasamang ang mga breadboard attachments. So ginawa natin to para kapag nagpo-prototype kayo, medyo hindi na kayo mahirapan sa pagdadala ng inyong mga projects. So yan, nakapix na yun dito, may servo ako dito, and so much more. Yung breadboard natin, kapag mayroon tayong mga potentiometer at LEDs na kailangang ikabit, pwede natin ilagay dito. And then dito sa unahan ng ating LCD, pwede itong lagyan ng mga components na ginagamit nyo dito sa inyong current projects. Okay guys, so makikita natin ang diagram dito sa ating right side ng screen. Tabi muna natin to, yan. Ang connection ng servo natin is still nasa pin 3, and yung kanyang positive at saka negative ay nasa ground yung negative niya, and then yung kanyang positive is nasa 5 volts kung makikita nyo. Okay, pagkatapos ng servo, meron tayong yung LCD natin, ganun pa rin ang kanyang connection. Ang ground natin is nasa ground natin, ang VCC nasa 5 volts, and then yung SDA nasa A4, and yung SCL nasa A5. So ang additional natin dito sa ating circuit is yung ating joystick. Ito, joystick natin. Ang joystick kasi meron siyang X saka Y axis, and then meron din siyang button. So for the connection, yung ground natin nasa ground, yung 5 volts connected sa 5 volts with the Arduino, and then yung VRX naka-connect siya sa A0, VRY A1 to, and then yung ating switch naka-connect to sa A2. So itong switch natin para tong button ng ating joystick. Kung makikita nyo dito sa ating left side, pag pinipindot natin itong button na to, yung switch, meron ako dito naka-display na switch, nagsisiro siya. And then kapag minumove natin yung ating joystick, yung kanyang X saka Y value nagbabago. Yan. So basically, ang gagawin natin dito sa ating program is kukunin natin yung X value or Y value, depende sa ating gagamitin, and then i-convert natin into usable data, yung nakukuha natin sa joystick para makontrol natin yung servo motor. Okay guys, ipakita lang natin ng kabuuan itong ating diagram for your reference. Yan, joystick, servo at saka LCD. Kung mapapansin nyo yung ating tutorial, halimbawa ang topic natin ngayon is the joystick. Ang ginagawa kasi natin sa ating mga video, habang
lumalayo yung episode natin, nagdadagdag tayo ng mga additional components para makita nyo kung paano natin ini-integrate itong component na ito. Halimbawa yung LCD with the joystick and with the servo. So mas maganda kung kayo ay beginners or hobbyist na nagsisimula lang, mas magandang panoorin nyo from episode 1 para meron kasi tayong mga term na na-discuss natin dun sa episode 1 to 5 na hindi na natin masyadong dinidiscuss sa mga later episode, pero ginagamit pa rin natin sa mga current episodes. Okay guys, hindi na masyadong humaba ang ating discussion since ang lines of code ditong iba is na-discuss na natin doon sa ating mga recent tutorials. Kung gusto yung malaman yung mga components natin, bawat components at paano natin ginagamit, meron kasi siyang dedicated na tutorial para sa kanya. Pero dito ipapaliwanag natin kung ano ba yung mga ginagawa ng mga lines na ito. So start tayo dito sa pag-include ng ating mga libraries. So meron tayong dalawang libraries na ginamit. Ito yung servo at saka yung LCD I2C. Yung LCD I2C ginamit natin para mag-display ng nakukuha nating data or signal from our joystick. And yung servo naman ay parang yung output natin gagawin. Okay? So itong servo, nagde-declare tayo ng object to control a servo. And then dito sa may part na ito, sa may servo.attach, dito natin sineselect yung pin ng ating servo. So ang ating nakalagay dito is pin 3. Since kung babalikan nyo yung diagram, siya ay nakakonect sa ating pin 3. Dito sa aking other variables naman, meron ako ditong mga variables na ginamit. Halimbawa ito kasi galing sa last tutorial natin, itong valve, dahil gumamit tayo ng potentiometer with the servo, pwede na natin itong alisin since hindi na natin ginamit dito. Yung X pin natin as kung saan nakalagay yung ating var X do sa ating joystick, nakakonect siya sa A0. Yung Y natin nakakonect sa A1, and yung button or switch nakakonect sa A2. Syempre kapag na-declare natin yung pin, meron tayong dapat variable na maghahawak ng signal or data galing dun sa joystick. So ito yung X value at saka Y value. Okay guys, sa voice setup naman natin, meron tayo ditong para ma-initialize yung ating LCD, mag-LCD.begin tayo, and then i-on natin yung backlight ng LCD. Ito, nag-attach tayo ng servo sa pin 3, and then yung nag-pin mode tayo dun sa ating button since i-declare natin siya na input pull up. So guys, kung hindi nyo kabisado to, meron tayong tutorial about the buttons, pwede nyo i-check para maunawaan nyo kung ano ang pagkakaiba ng input or input pull up. Okay guys, sa void loop meron lang tayong konting codes. Yan, yung X value natin, ang ginawa natin, nag-analog read tayo sa X pin natin, which is yung A0. Ang Y value naman natin, nag-analog read tayo sa Y pin natin, which is yung A1. And then yung may servo.write val, ito kasing val ay wala pa to, so i-zero muna natin to. So initially 0 yung value ng ating servo, so ibalik na lang natin yung val. So yung int val
equals to 0. So, ito yung mag-hold ng degrees ng ating servo motor. So, yan. So, initially, siya ay 0. Pero wala pa tayong nilalagay sa ating variable na ball. So, kapag naggagalaw ako dito, hindi pa nagalaw yung ating servo. Okay. May delay tayong 15 milliseconds. Pwede naman ding wala. Pero depende sa inyo. Mas maganda kasi may konting delay kapag nagre-read tayo ng mga analog na pin o kaya digital. Kasi kapag wala tayong delay, sobrang bilis. Mabilis na ito magbago eh. Lalo na kung wala tayong delay. Okay guys. And then, set cursor ako sa LCD natin ng 00. And then, LCD.print, comma. Sa halip na ilagay ko to sa baba, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng comma para isang diretsyo na lang siya. Ayan. Kapag kada line ko, isang diretsyong line na lang siya para tipid din sa space. Pero hindi naman kayo nire-require na magtipid sa space, pero para sa akin, mas readable kasi kung yung isang line ko ng LCD nasa sa isang line lang ng code. Okay guys? So kapag naset ko tong aking cursor ng LCD, mag-print siya ng X value. Yan. And then, comma, LCD.print yung actual na X value. Kasi ito, yung text na X value ang print siya. Ni-print niya dahil may quotation ako dito. Quotation marks. Pero kapag walang quotation marks, kung ano yung laman ng value, yun yung kanyang i-print sa LCD. So, halimbawa, ito, yan. Okay. Tapos, nag-print ako ng 3 space dito. So, ang use nito, like dun sa mga recent nating tutorial, kasi kapag wala ako ditong space na print, kapag nag-0 ang value, may iwan yung characters dito sa LCD natin. So, para maiwasan yun, ang pinaka madaling paraan is to print space. Okay. Ayan. Pero kung gusto nyo, try natin na walang space. Kuwari dito sa ating X value. Try lang natin. Para makita nyo lang yung difference nya. Okay yan. So okay yan. Nasa 1020. Pero kapag binalik mo yan, naiiwan yung values nya. Yan o. Pero dito sa kabila, nare-reset yung value niya. Yun yung kaibahan na may space dun sa likod. Okay? O, parang hindi kasi tama yung value dito. So, kaya nilalagyan ko dito ng space. So, 3 space. Kasi, ang pinaka-maximum niya ay 1023. Diba yun ay 4 digits? So, kapag iano ko sa kanyang low value, magiging 1 digit siya. Kaya, 3 dapat ang kanyang space para hindi maiiwan dun sa screen. Okay, balik natin to, upload natin. Okay. So, okay na siya. Hindi naman kailangan guys na yung X value mo ay ito. Kasi nasa orientation din ng ating joystick kung paano natin i-orient yung kanyang X at Y. Kasi kung mapapansin nyo, pag X, horizontal siya. Pero dito sa ating code, yung Y natin nagbabago kapag horizontal natin ginagalaw. O, pero pwede natin baguhin yan dito lang sa kanyang pins. Pagpalitin nyo lang tong A0 at A1, depende sa kung ano ang paggagamitan nyo. Yun lang guys, sa software nyo babaguhin sa halip na sa hardware.
Kasi kung may prototype kayo at sobrang rami na ng wires niyan, medyo matrabaho ng magbago ng wires sa hardware kaysa pag nasa software lang ang babaguhin nyo. Okay? Parang konting tip lang para mas madali ang inyong prototyping. Okay? So, na-print natin yung X value. Ang Y value, ganun din. Parehas lang siya. Ang pinakaiba lang niya yung kanyang variable. Yan. And then, ano rin ako na LCD set cursor 12. Kung bibilangin nyo to, 0, 1, 2, hanggang 12 ito, yun yung kanyang position. Dahil itong unang index sa ating sa set cursor ay yung kanyang number of characters. At itong pangalawa is yung line number. So, sa unang line natin siya i-display. And then, nag-LCD.print switch ako. So, meron niyang quotation para yung text na SW or switch. And then, nag-LCD print digital read button ako. Kaya makikita nyo dyan kung anong status ng button. So, yung button natin, yan ay kapag pinindot mo to, magsi-zero siya. Okay. So guys, wala pa yung involved na servo. Mo-modify natin ng konti itong code na to para magkaroon ng integration yung ating servo motor. So, ang gagawin natin, kapag unahin muna natin yung ating button, kapag siya ay pinindot natin, siya ay dapat, anong gagawin natin? Babalik sa 0. Pero babalik din siya sa X at Y. So, ang gawin na lang natin kapag pinindot natin yung button, magsi-sweep na lang siya ng 0 to 180, 180 to 0. Okay? So, lagay natin dito, dagdag natin sa code natin, if digital read. So, yung exclamation mark, alam niyo na ibig sabihin na ano. Kasi madalas natin yan na-discuss doon sa mga last nating videos. Button. So, magsisip siya. So, copy-paste na lang natin yung sweep. Ito, pinapaste ko na lang siya. Yan. So, try natin i-upload. Lagyan natin dito na inputs kasi hindi siya na-declare doon sa ating bago mag-setup. So, ibig sabihin na dito ko siya dineclare. So, ibig sabihin dito lang siya iikot yung variable na post. Okay, guys. Okay. Pag pinindot ko to, dapat magsisweep yung ating servo motor. Ano natin? Yon. Nag-sweep na siya na isang beses. So, pag nagsisweep siya, kung mapapansin nyo, natigil yung ating pagkuha ng value dito. So, normal lang yun kasi pumapasok siya sa loop na to at dito sa for loop na to, kaya hindi siya nagre-read ng value doon kasi dito siya umiikot. Okay guys, isa pa. Okay, so okay na yung ating button. So ang gagawin natin sunod is ang gagamitin lang natin na yung ating X value. So palitan na lang natin ito ng pin 0 para yung ating horizontal, yun yung ating X.
So, dito nyo lang siya babaguhin. Pagbabaliktad nyo lang siya. And then, upload. Okay. So, yung ating X, ito ng horizontal. Depende kasi sa orientation nyo. Kasi kung ano yung prototype nyo, kayo kasi magseset ng orientation nun. Okay? Okay. Next natin gagawin is kailangan na nating i-map yung value ng ating X value. So, hindi na natin gagalawin yung Y para kasi isa lang naman yung axis ng servo motor. So, ang gagawin natin dito, X value equals map X value 0 to 1023, tapos yung bago nating range which is 0 to 180. Okay. So yung X value natin, itong line of code na to medyo pamilyar na dapat to sa inyo kasi ito ginagamit natin madalas sa potentiometer. Nagkataon lang dito sa ating video tutorial for today, meron tayong specific range na talagang sineset sa ating servo since siya ay 0 to 180 degrees. Okay? So, pag in-upload natin ito, yung X value mo dapat dito magbabago na. So, yan. Kapag sagad na ganyan, 0, sagad to the right, 180 dapat. Sa ganun yung ginagawa ng mapping natin. Pero itong Y, yung original na 1023 at saka 0. Yan. Okay. So, para magamit natin yung X value, ang gagawin natin dito, pwede na tayo ditong may servo.write. Ngayon, ang ilalagay natin dito ay yung ating X value. Kasi pag nilagay mo dito ay Y value, hindi naman niya maibigay yung 1000 degrees. So hanggang 180 pa rin siya. At siya ay hindi stable. Parang paliko-liko siyang ganyan. Pwede nyo i-try pero hindi siya, wala namang masisira, pero try nyo lang din para alam nyo kung ano mangyayari. Okay? So, may servo.write na tayo and okay na ba tayo? So, upload na natin. Okay, medyo nagbabago-bago itong ating masyadong malikot ang ating value. So, ang gawin natin, mali, dito. Asin muna natin to. Tama sa servo kapag medyo malikot. Yung ating LCD ay parang nagpi-flicker. So, ibig sabihin, parang medyo nagkukulang ng supply from our Arduino. Ngayon, pag marami kasi nakalagay ng output sa ating Arduino, hindi na suggested na kumuha ng power supply from our Arduino board. So, yun yung gagamitan na natin ng tinatawag nating external na power supply. Pero mga next tutorial natin yun i-discuss pag kailangan na talaga natin ng mga external. Okay? So, may servo ako dito. And then, ang gawin natin, taasan natin ng konti itong ating delay. Malikot pa rin. Pero, yan ay, kung makikita nyo, X value
natin tong Swift. Okay pa naman. Ayusin natin to. Wait lang. Ito. Nagpapang-agaw siya. I-comment natin ito and then ito. Balik natin yung 15. So, dalawa aking server at right dito, yung 0 at saka yung aking X value, dahil yung val natin ay 0. Tanggalin na natin tong isang val. And then upload natin. So okay lang guys na medyo magkamali sa code nyo kasi on the spot nyo naman din natetest. So kada modify nyo sa code nyo pwede nyo i-upload and then ma-try nyo kung nagana ba siya ng ayos kahit na modify nyo yung code. So okay, try natin. Yung 0, yan ang 0 niya. Dahan-dahanin natin. Ayan. 0, 180 degrees niya ay yan. Okay. Nag-flicker na yung LCD natin. Pero malalaro nyo na siya. Dahan-dahan. Oops. Ito kasing joystick na to, ginagamit din natin doon sa ating robotic arm na kit. So meron ako doon sa 4DOF, meron tayong dalawang joystick doon. Gamit yung X saka Y axis nun. So kada axis, merong servo motor na naka-attach sa kanya. Kaya makakontrol mo yung arm dun sa 4 na axis na yun. Sa 4DOF, Degrees of Freedom. And then pinindot natin ang switch, mag-sweep siya. And then okay, balik siya sa kanyang position. Okay guys, yan na muna ang ating tutorial for today, and I hope na nasundan niyo itong ating code, and please share na rin ng ating mga videos para doon sa mga gustong matutong mag Arduino, lalo na doon sa mga STEM natin, STEM students, since ang STEM ay parang magiging normal na sa atin. Sa mga engineering students, mga technology students, and sa hobbies, pwede rin. So, masasuggest ko lang, magandang pag-aralan din itong sa Arduino since ito ang pinakamadaling platform na kung saan pwede kayo mag-automate, ano pa ba, robotics, and etc. Kung gusto nyo pa ng mga pwedeng gawin sa electronics, pwede nyo bisitahin yung aming Facebook page, yung aming YouTube, TikTok, meron din kami para makita nyo lang kung ano ang kaya nyong gawin kapag maalam na kayong mag-program. Okay guys, thank you and bye-bye ulit sa inyo.